Nagbabalik ang unang balita, rider ng motorsiklo sugatan matapos mabangga ng isang taxi sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Datunton ang driver ng taxi matapos na maiwan ang plaka sa pinangyarihan ng aksidente. Narito ang report ni Oscar Oida. Pinagkakaguluhan na ng mga tao ng matsyempohan namin ng isang nakabulagtang rider sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue, kanto ng Tanasora sa Quezon City. Mag-aalas 12 ng ating gabi. Ayon sa mga naroon, ilang minuto pa lang daw ang nakalilipas nang tumbukin ng taxi ang sinasakyang motorsiklo ng biktima. Ang masaklap nito, imbis na tulungan ang biktima, dali-dali umanong sumibat ang taxi. Pero malas lang niya at kumalas ang kanyang plaka sa tindi ng pagkakabangga. Kaya makalipas lang ng ilang minuto, nahuli din ang nakabanggang taxi. Heto't bakas na bakas pa sa kanyang hood at windshield ang kinasangkutang aksidente. Anya, wala naman daw sana siyang balak na takbuhan ang biktima. Kaya lang, tinakbuhan mo raw yung tao. Kasi yung pasahero ko po sabi, sige na, takbo mo na, diretso mo na lang. Sino sabi? Ayun po ang pasahero ko. Natakot naman po ako, sir. Kinabahan din po ako, first time ko po maka-aksidente. Kaya, nakinig po ako doon sa pasahero ko. Dahil dito, posibleng mas bumigat pa lalo ang reklamong kakarapin niya. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Isang ininalang snatcher ang nakatikim naman ng Double B, Bugbog Bayan sa Navotas. Narito ang report ni Micaela Papa. Putok na mata at sugatang tuhod ang tinamo ni Franny Deles, isang hinihinalang snatcher, matapos kuyugin ng taong bayan sa bahagi ng LR Yanco sa Barangay Navotas West alas 7:30 kagabi. Iginanti raw ng taong bayan si Vanessa na ninakawan umano ni Deles ng 5,000 piso. Hindi ko napansin na hinablot yung paper bag ko. Hinablot yung Paper bag ko po. paper bag. Ano po yung laman ng Yung laman doon, damit, tsaka yung pera ko po. Nakikita siya ng mga taong bayan kaya tumakbo siya. Pero tila nawili ang mga tagapagtanggol dahil pagdating ng mga tanod, Nga, nakalapasay na siya. Kaya nabutan nga namin siya, akala namin patay na eh. Ngayon, nakuha namin, hindi na nasa ginalaw, yung iba sumusundot pa rin. tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na sasampahan ng reklamong robbery snatching. Aminado ang mga pulis na hindi masusukol si Deles kung hindi dahil sa mga nakisawsaw. Pero hindi raw ito nangangahulugang kinukonsinti nila ang pangbubugbog sa kanya. Sa susunod, kung tutulong, iwasan natin medyo saktan na i-consider din natin silang suspect doon sa pangyayaring. May mangyaring masama doon sa suspect natin. Ito ang unang balita mula sa Navotas. Micaela Papa reporting. 5 ang patay sa sagupaan ng militar at mga hininalang miyembro ng NPA sa barangay Maot sa Labo, Camarines Norte. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na sundalo at isang magsasaka na naipit sa bakbakan. Ayon kay Lieutenant Alfie Lee ng 49th Infantry Battalion, magsasagawa sana ng pagpatrolya ang mga sundalo sa lugar na maganap ang inkwentro. Inutugis po ng militar ang mga rebeldeng nakasagupa ng mga nasawing sundalo. Samantala, good news naman mga kapuso, nagpatupad na po ng rollback ang ilang kumpanya ng langis sa presyo ng gasolina. Kaninang alas 6 ng umaga, 30 sentimos ang ibinaba ng Phoenix Petroleum sa kada litro ng kanilang gasolina. Nauna namang nagpatupad ng rollback ang Chevron, Sea Oil at Petron. Epektibo kaninang hating gabi, 30 sentimos ang kanilang rollback sa kada litro ng kanilang premium gasoline. 60 sentimos naman ang rollback sa kada litro ng regular gasoline. Ang Shell naman, 30 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng kanilang premium at regular gasoline. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene. Ang rollback ay bunsod pa rin ng paggalaw ng presyo sa world market. Jackpot naman sa Grand Lotto na 655 mamayang gabi, inaasahang aabot na ho sa 100 million pesos. Ayon sa pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi tinamaan ng halos 94 million pesos na jackpot noong Sabado. Kaya naman, inaasahang pipila na naman ang mga mananaya sa Lotto outlets ngayong araw. Pinalipad na sky lanterns at inilawang mga bangka bumida sa kauna-unahang Sillag
Festival of Lights sa La Union. Ang mga kubo sa gitna ng fish pond, patok na rin sa isang resort naman dyan sa Bataan. Narito po ang report. Masasabing close to nature ang tema ng isang resort na dinarayo sa Hermosa, Bataan. Bukod kasi sa very scenic na backdrop ng kabundukan sa lugar, bida rin ang nipa huts na pwedeng panuluyan sa resort. At kung malayo man sa bukid ang mga kubo, nature tripping pa rin maituturing ang pamamalagi roon dahil nakatayo ang mga ito sa gitna ng isang palaisdaang hitik daw sa tilapia. Bagamat wala ring kalapit na beach, hindi naman nagkulang sa pagtatampisawan ang lugar. 2 malaking swimming pools nga ang tampok sa resort. At kahit pa daw tanghaling tapat, hindi tatagaktak ang pawis ng mga bisita sa lugar dahil presko at sariwa ang ihip ng hangin. Abot kaya rin ang entrance fee sa resort na naglalaro lang mula 70 hanggang 120 pesos depende sa oras ng check-in. Aabot naman ng hanggang 450 pesos ang renta sa isang nipa hut sa may fish pond. Nagliwanag naman ang dalampasigan ng Photo Point sa San Fernando, La Union nang iparada na ang nagniningning na ilaw ng mga bangka. Sinundan ito ng pagpapalipad ng mga sky lantern. Mistulang malalaking alitap-tap sa kalangitan. Kaya ang ilang photographer hindi pinalampas ang pagkakataon. Namangha rin ang mga nanood. Amazing, ganda. Talaga. Nakakabilib kasi first time ko rin na makita yung lanterns. Ito ang unang Silag Festival of Lights na pinaplanong gawing isang taunang selebrasyon. Ang silag ay salitang Ilocano para sa ilaw mula sa buwan. Para sa unang balita, Mika Elapapa reporting. Pop singer Lady Gaga mainit na sinalubong ng kanyang fans sa pagdating sa Hong Kong para sa kanyang World Concert Tour. Ang ilang sumalubong nag-ala Lady Gaga get-up pa. Game na game naman ang singer na kawayan ng kanyang mga tagahanga kahit muntikan na siyang madulas. Isa ang Hong Kong sa mga stop ng Asian leg ng Born This Way ball ni Lady Gaga. Sold out na rin po lahat ng ticket sa 4 na concert venues doon. Samantala, para naman sa Pinoy fans ni Lady Gaga, sa May 21 ang kanyang Manila leg concert tour. Muling magbabalik sa pinilakang tabing ang aktor na si Daniel Craig bilang world-famous spy na si James Bond. May titulong Skyfall ang 23rd installment ng James Bond series. Sa press con ng film sa Istanbul, Turkey, binahagi po ng Oscar-winning director nito na si Sam Mendes na nasuspendo po ang production ng Skyfall noong 2010. Pero hindi raw ito naging hadlang dahil mas napaghandaan pa nga raw niya at ni Daniel ang pagbabalik ng production ngayon. Ang Skyfall ang ikatlong James Bond film na pagbibidahan ni Daniel at nakaset na ang worldwide release ng movie sa October 26. Stay tuned mga kapuso, meron pa akong mga chika mamaya. At ang hirit namin mamaya, taxi driver patay sa saksak na mga hinihinalang hold-upper sa Quezon City. At isang taxi rin pumailalim sa isang truck naman sa Ortigas. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya.